Naalala niyo ba nung nanalong presidente ulit si Donald Trump, ang dami sa mga supporters niya nagsabing mga illegal at undocumented migrants lang ang dapat mag-alala? Well, dumadami na ang mga report ng mga green card holder na dinadampot ng US Customs and Border Protection at ng Immigration and Customs Enforcement o ICE. Kabibisita lang ni President Bongbong Marcos kay Trump sa White House para pag-usapan ang kontrobersyal na tariff sa exports natin. Pero tinanong ng media kung na-bring up ang mga undocumented na Pilipino na nasa US. Ito ang sabi ni Marcos. In our estimation, what the United States is doing now is not anything different than they've been doing before. Ito yung mga may record o yung mga wanted o yung mga convicted, lalong-lalo na kung sila ay illegal, TNT sila, yun ang mga pinapauwi nila. Pero ayon sa mga migrant rights groups at isang immigration lawyer, mas mahigpit si Trump 2.0. It doesn't matter whether you are undocumented, like people from southern border who cross the border without proper documentation, or have criminal conviction, as I mentioned, but also for people like the Filipinos who are documented. As the Department of Homeland Security Secretary is always saying, those status are not right. Those are privileged. So if you commit a crime, then you can be subject to deportation. It's a minor offense. In the past, those can be, let slide by the government. But now, small infraction, a violation, you can be subject to revocation of your lawful status and subject to deportation. Gaya na lang ng nangyari kay Max Londoño. Si Kuya Max ay isang green card holder na hinuli ng US Customs and Border Patrol noong bumalik siya sa US pagkatapos magbakasyon sa Pilipinas. 13 years old siya nung nag-migrate siya sa US at 42 na siya ngayon. May mga kasong non-violent crime si Londoño, sabi ng asawa niyang si Crystal. Matagal na raw niyang nakumpleto yung sentensya niya. Nakailang labas-pasok na rin daw siya sa Amerika nang wala masyadong aberya. Pero nung lumapag siya sa Seattle-Tacoma Airport noong May 15, hinuli siya ng mga otoridad. Pagkatapos ng halos 2 buwan ng pangangalampag ng tanggol migrante, isang network ng migrant rights groups, ipinalaya siya ng ICE noong July 11. Kwento ni Londoño, piniit siya sa solitary confinement. Pinagbintangan siyang miyembro ng gang dahil sa kanyang mga tato. Imagine yun na lang yung pag-aalala at pagkabalisa ng pamilya niya. Ayon sa mga report, grand theft ang isa sa mga kaso ni Londoño. Ayon kay Attorney Disa, isa yung crime of moral turpitude o CIMT na maaaring humantong sa deportation. Hindi raw porke natapos ng convict ang sentensya niya para sa isang CIMT, ligtas na siya sa deportation. Pero sabi ni Disa, may legal remedies na available sa'yo, gaya ng cancellation of removal. Sabi naman ng pamilya ni Londoño, nagkulang din daw ang konsulado ng Pilipinas. We spent endless days and nights crying for help, crying for justice. Even as a Philippines national, that wasn't enough for the Philippines consulate to make movement. What was given by them was $300 and a singular welfare check. Dininay ng Philippine consulate ang aligasyong pinabayaan nila si Londoño. Sa isang statement, dinitalya nito ang timeline ng pagtulong nila sa kaso. Max's case is one of many cases that we're seeing all across the U.S. of the Trump administration really targeting and repressing migrant workers especially, and we're seeing how this is impacting our Filipino community. Anong opinion niyo sa kaso ni Max Londoño? Deserve ba ng mga Pilipinong naparusahan na sa mga pagkakasala nila sa Amerika na huliin ng US immigration? Pag-usapan natin yan sa Rappler Communities app.